Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang chemist na nagsasagawa ng operasyon sa isang gangster. Ang gangster na ito ay nakagawa ng isang malaking pagnanakaw para sa Chinese mafia, ngunit matapos ang pagnanakaw ay ipinagkanulo niya sila at tumakas dala ang lahat ng ginto. Dahil dito, parehong ang pulis at ang Chinese mafia ay naghahabol sa gangster upang mabawi ang ginto. Kaya humingi siya ng tulong sa kanyang tiyuhin na si Gaya, na dating nagpapatakbo ng isang chemist shop sa malapit. Sinabi ng tiyuhin na kailangan niyang baguhin ang kanyang mukha at magbigay ng bagong anyo upang walang makakakilala sa kanya. Pagkatapos nito, may idinikit sila sa kanyang mukha at tinusok ng mga karayom. Wala silang anumang gamot, kaya isinagawa ang buong operasyon sa makalumang paraan, dahilan upang makaramdam ang gangster ng matinding sakit. Pagkatapos ng operasyon, sinabi ng tiyuhin sa kanya na kalimutan na ang lahat ng nangyari. Mula ngayon, ang mukha na ito na lamang ang mayroon siya at mayroon na siyang bagong pagkakakilanlan. Samantala, makikita naman natin ang Chinese gangster na si Dragon Lee na dumating sa kanilang lugar upang hanapin sila at mabawi ang kanyang ginto. Sinuyod ni Dragon Lee ang bawat sulok ng lugar. Sa huli, nakarating siya sa chemist na gumamot sa gangster. Sa pilitang pumasok ang kanyang mga tauhan sa tindahan at winasak ito, at labis ding pinahirapan ni Lee ang chemist. Tinanong niya ito kung nakuha na ang ninakaw na ginto, ngunit hinahanap din ni Lee ang lalaking iyon. Ipinagbawal ng chemist na bumalik ang gangster at itinaboy niya ito. Ngunit nang makita ng gangster na nasa panganib ang buhay ng kanyang tiyuhin, lumantad siya sa harap nila. Upang iligtas ang kanyang tiyuhin, walang takot niyang hinarap si Dragon Lee at ang mga tauhan nito. Dahil sa operasyon, marami na siyang dugong nawala, kaya hindi niya sila kayang labanan ng matagal. Pinaputukan siya ni Lee, ngunit nakaligtas siya sa pamamagitan ng paggamit ng isang tao bilang panangga. Mahina na ang gangster, kaya marami siyang tinamong tama, at isang matulis na buto ang bumaon sa kanyang tiyan. Gayunpaman, hindi siya sumuko at patuloy na lumaban hanggang sa kanyang huling hininga. Binuhat siya ni Lee, inihagis, at muntik na siyang barilin. Nang mangyari ito, tinusok ng tiyuhin niya ang mga ugat ni Lee ng mga karayom upang pansamantalang mamanhid ang mga ito. Dahil dito, nabugbog ng husto ng gangster si Dragon Lee, ngunit kumuha si Lee ng bote ng salamin at itinarak ito sa binti ng gangster, na nagdulot ng matinding sugat. Hindi na siya makalaban pa. Ngunit kung hindi siya lalaban, papatayin ni Lee siya at ang kanyang tiyuhin, at pareho silang mamamatay. Kaya tinipon ng gangster ang lahat ng kanyang lakas at sumuntok ng napakalakas, dahilan upang tumilapon si Lee ng ilang talampakan palayo. Mabilis siyang pumunta sa harap ng kanyang tiyuhin, lumapit, at nakita na sila ay labis na nasugatan. Ngunit kaya niyang tulungan ang mga ito. Bago pa man, naghulog si Lee ng granada sa kanya, dahilan upang magkaroon ng malakas na pagsabog. Akala niya ay patay na siya, kaya dali-dali siyang tumakas papunta sa pulis bago sila dumating. Tingnan natin kung buhay pa ba ang gangster. Tumalon ang kanyang tiyuhin sa granada at nailigtas ang kanyang buhay. Ngunit sa panahong iyon, sila ay nasugatan. Sa ganitong kalagayan, ayaw ng gangster na iwan sila, ngunit bago siya mamatay, ang huling hiling ng kanyang tiyuhin ay dapat siyang pumunta sa isang malayong lugar at mamuhay ng payapa. Pumayag ang gangster at umalis mula roon. Samantala, may isang batang babae na nakakita sa pag-alis ng gangster at agad na inabisuhan ang pulisya. Ngunit hindi nahuli ng pulis ang gangster dahil mayroon na siyang bagong pangalan at bagong pagkakakilanlan. Makalipas ang 15 taon, muli nating makikita ang gangster na ngayon naging isang chef. Sa loob ng 15 taon, walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Kilala siya ng lahat bilang Uncle Chan, at iyon lamang ang alam nila, na mahusay siyang magluto. Mayroon siyang ginto na nagkakahalaga ng crores, ngunit hindi niya ito ginamit at buong buhay niya ay namuhay bilang isang simpleng chef. Isang araw, habang nagluluto para sa kanyang mga customer, nakita ng kanyang business partner na si Mina ang ilang mga lalaking nang aabala sa isang babae. Nilagay nila sa inumin ng babae ang isang halo na nakita ni Mina. Pinagsabihan niya ang mga lalaki na huwag nang guluhin ang babae. Ngunit sa halip na sumunod, nagbanta pa ang mga lalaki kay Mina, at sinabi na hindi niya alam kung sino ang boss. Kung gusto niya ng kapayapaan, maaari nilang sirain ang kanyang katawan. Ngunit matapos marinig ang mga iyon, pinatahimik niya ang usapin. Samantala, dumating ang isang pulis at tinanong ang mga ito kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Mina na may halong substance sa kanyang inumin. Ngunit ang pulis ay nagtanong, may ebidensya ba? At nang sabihin niya ito, nagtangka itong maghasik ng takot. Kaagad na naunawaan ni Chan na kasabwat ang pulis sa mga ito. Kaya pagkatapos ng maikling pagtatalo, hindi na niya pinilit ang problema at sinabihan si Mina na pumasok na. Humingi ng tawad ang mga lalaki.
Tama ang hinala ni Chan, dahil ilang sandali pagkatapos, ang pulis ay kumilos na parang kaibigan nila at nakipag-ugnayan sa mga lalaki. Pagkatapos nito, nakilala natin ang isang batang babae na si Yui, na binubuli ng mga kaklase niya. Tinuruan siya ng kanyang tiyuhin ng magandang leksyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan, habang tahimik siyang nanunood. Matapos mabigyan ng leksyon ang mga bully, nilapitan niya si Yui at ipinaliwanag na huwag makipag-away sa mga bata sa paaralan. Nang araw na iyon ay kaarawan ni Yui, kaya binigyan siya ng munting regalo na labis niyang ikinatuwa. Samantala, isang pulis ang nakatanggap ng lihim na imbitasyon para sa isang party ngayong gabi. Nandoon rin siya dahil ang staff ng club ang naghatid sa kanya. Nakita ni Officer Wong ang lahat ng mga batang babae na pinilit sa club na sumayaw sa ilalim ng impluwensya ng droga. Ang boss ni Wong na si Joe ay kaibigan ng isa sa mga babae, at ipinakilala niya ito sa Singapore sa parehong araw. Ngunit nang subukang lapitan ni Wong ang babae, nagising ito at, sa galit, kagat niya si Wong. Humingi ng tawad si Boss Wong at sinaktan ng matindi ang babae. Papatayin na sana niya ito nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaki na nag-utos na agad siyang umalis dahil natuklasan nilang ang kanyang kaibigan pala ay especially iya. Agad na naramdaman ni Wong ang panganib at sinubukan niyang tumakas. Napalibutan siya ng kanyang mga tauhan, ngunit hindi siya natakot at tahimik na sinabi, "Sumama ka sa akin sa istasyon ng pulis." Kung hindi, hindi maayos ang bagay. Hindi pumayag ang lalaki, kaya binugbog ni Wong ang lahat, at nasira ang mga buto ng mga kalaban. Sinabi ng lalaki na marami siyang tapang at alam kung sino siya, ngunit hindi natakot si Wong sa kanyang mga taga-suporta. Kalaunan, dumating ang pulis at inaresto ang lahat. Matagumpay ang kanilang misyon. Ngunit naunawaan ni Wong na may nagtaksil sa loob ng pulisya na nagbigay ng lahat ng impormasyon sa kanilang kaaway. Makikita natin si Mina at si Uncle Chan na nagdiriwang ng kaarawan ni Yui. Humiling si Yui ng 3 hiling. Ipinahayag niya ang 2, ngunit ang ikatlo ay itinago, na nais niyang pakasalan ng kanyang ina si Uncle Chan, at ito ang kanyang huling hiling. Habang sila'y nagdiriwang, may isang babae na nagsimulang sumigaw at bumangga sa kanilang pintuan. Ito ang parehong babae na nasa club kasama si Officer Wong. Bago pa man nila siya mahuli, nakatakas na siya. Nakita ni Chan na nanginginig ang babae sa takot, at nang tanungin, nalaman niyang nagpunta siya roon kasama ang kanyang boyfriend para sa online dating, ngunit niloko siya at nakuha ang kanyang pasaporte, at naaresto ng Chinese Mafia. Binigyan siya ni Mina ng pagkain at tiniyak na tutulungan siya, nang hindi inilalagay sa panganib ang kanyang pamilya, kaya pumunta siya sa istasyon ng pulis upang tulungan si Ava at humiling na payagan siyang pumunta roon. Ipinaliwanag ni Mina kay Chan na labis ang takot ng babae, kaya gabi-gabi, saan siya pupunta ng mag-isa. Kinabukasan mismo, aalis siya mula sa pulisya, ngunit ngayong gabi ay iiwan muna siya dito. Pumayag si Chan, ngunit nanatili pa rin ang kanyang kaba. Sinabi ni Mina na tinulungan niya ang babae dahil 15 taon na ang nakalipas, siya rin ay nawala sa isang hindi kilalang bansa, kung saan ginamit ng mga tao ang kanyang kapalaran. Nais niyang wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bubong kasama ang kanyang anak, ngunit tinulungan siya ni Chan at binigyan ng bagong buhay. Kinabukasan, habang naglilinis si Mina sa restaurant, may dumating na ilang tao. Sinabi ni Mina sa kanila na hindi pa bukas ang tindahan, ngunit sa pilitang pumasok ang mga ito at hinanap si Ava. Sa huli, nakuha nila ang babae, ngunit pinuprotektahan din ni Chan si Ava pati na rin ang kanyang anak. Nang subukang pigilan ni Mina sila, siya ay binugbog ng husto. Samantala, pagbalik ni Chan mula sa palengke, nakita niyang ginugupit at binabaliktad ang mga gulay. Pinilit ni Chan iligtas ang kanyang anak, ngunit dahil sa mga sugat sa kanyang mga paa, hindi siya makalakad ng malayuan at dahan-daang napapagod at napapahinto habang pilit lumalakad. Pagkatapos nito, humingi siya ng tulong sa pulis at pumunta sa istasyon, ngunit wala silang interes sa kanyang kaso. Nakita ni Chan sa balita na dumarami ang mga krimen na may kinalaman sa human trafficking sa kanilang lugar. Kung hindi nila mahanap sa loob ng susunod na 24 na oras, mapapasok na sa trading phase, at pagkatapos nito ay imposibleng mahanap. Sinabi ng isang pulis na umuwi na lang sila at aabisuhan kung may makikita, ngunit mariing hiniling ni Chan na hanapin sila agad upang hindi mahuli ang lahat. Subalit bastos ang pakikitungo ng pulis at ipinakita lamang ang mga kaso ng nawawala upang ipakita na hindi sila nag-iisa. Dumating si Officer Wong at nakita ang interrogation ng babae. Noong araw ng raid sa pulisya, wala silang nahanap na droga sa babae, kaya handa na siyang umalis ng lihim na ipasok ni Wong ang droga sa kanyang bulsa at inutusan silang hanapin siya.
Habang tinitingnan ng mga files, nakita niya ang larawan ni Yui at ng babae sa files na nahanap niya sa kanyang panulat noong nakaraang gabi. Sino ang makakaalam kung saan dinala siya ng mga tao? Pagkatapos nito, pumunta siya sa boyfriend ng babae at tinanong kung nasaan ang babae, ngunit hindi nagsalita ang lalaki nang wala ang kanyang abogado. Pagkatapos, inutusan ni Wong ang mga gwardya na magdala ng kape para sa lalaki, at bago pa dumating ang kape, lahat ay nasilab at nasabog sa kanya. Pagkatapos nito, isinumite ni Wong kay Commissioner Simon ang ulat ng kanyang misyon, at labis silang natuwa sa tagumpay. Lumalabas na si Simon ay tiyuhin ni Wong, na minsang nakatrabaho ang ama ni Wong. Ipinanganak si Wong sa kanyang ama na isang pulis. Naging inspirasyon si Wong na maging pulis. Ngunit si Simon ang mismong nagbigay kay Wong ng uniforme ng pulis. Pareho silang pumunta sa puntod ng ama ni Wong, kung saan nalaman natin na ang batang nakakita sa gangster na tumakas 15 taon na ang nakalipas ay walang iba kundi si Wong. Ang ama ni Wong ay nagpapatrolya sa lugar na iyon noong araw na iyon, ngunit nang dumating siya roon, nakita niyang may bumaril na sa lalaki. Namatay ang ama ni Wong sa harap niya, at mula noon ay hinahanap na ni Wong ang gangster dahil naniniwala siyang siya ang pumatay sa kanyang ama. Gusto ni Wong na hulihin at patayin ang pumatay sa kanyang ama sa anumang paraan. Ngunit pinayuhan siya ni Simon na mag-ingat dahil hindi pangkaraniwang tao ang kanilang kalaban. Samantala, si Chan ay abala sa paghahanap sa kanyang anak. Sinuri niya ang lahat ng CCTV camera sa paligid at nakuha niya ang plate number ng sasakyang ginamit sa pagdukot kay Yui. Agad nilang pinasuri ang sasakyang iyon sa lahat ng mekaniko sa lugar, at sa huli ay may nahanap silang isang lalaki na nag-ayos ng kotse isang araw bago iyon. Dinala sila ng lalaking iyon sa gusali kung saan ibinalik ang sasakyan matapos itong ayusin. Samantala, makikita natin si Yui na sapilitang ikinulong sa gusali kasama ang iba pang mga babae. Gusto ni Chan na makapasok at iligtas ang kanyang anak, ngunit alam niyang mapanganib ang direktang pagpasok. Kaya kinausap niya ang isang kaibigan na araw-araw nagdadala ng gulay sa gusaling iyon. Kinabukasan ng umaga, gaya ng dati, nagdala ng gulay ang lalaki, ngunit sa loob ng malaking basket ay nakatago si Chan. Sa ganitong paraan, matalino siyang nakapasok sa gusali. Kasabay nito, dumating din si Officer Wong malapit sa gusali. Hindi na siya nagtitiwala kahit kanino sa kanyang departamento, kaya para makakalap ng ebidensya, umakyat siya sa pader at palihim na pumasok. Sa loob, narinig niya ang ilang surgeon na nag-uusap tungkol sa pagkuha ng mata ng isang pasyente. Doon niya napagtanto na talagang may nagaganap na organ trafficking. Nang makarating si Chan sa itaas, nakita niya na ang mga babae ay ina-auction online. Pinapapwesto sila sa harap ng kamera at pinipilit na ngumiti. Ang mga tumatanggi ay binubugbog ng husto. Isa lamang ang patakaran doon, ngumiti at ma-auction, o kaya'y kukunin ang iyong mga organ at ibebenta sa black market. Samantala, si Wong ay nakarating sa ikatlong palapag habang hinahanap ang babae. Doon niya nakita si Ava na umiiyak at nagmamakaawa. Ngunit mas inuuna ni Wong ang pagkuha ng ebidensya. Nangako siya kay Ava na babalik siya, saka pumasok sa isang silid kung saan nakita niya ang bangkay ng isang babae. Pinatay ito ng mga walang awang tao at tinanggal ang lahat ng kanyang mga organ. Doon naunawaan ni Wong na mas seryoso pa ang sitwasyon kaysa sa kanyang inaakala. Mabilis siyang kumuha ng mga litrato at nagsimulang umalis. At napunta sila sa isang silid kung saan maraming batang babae ang ikinulong. Doon niya nakita ang isang candy na ibinigay niya kay Yui noong kaarawan nito. Agad niyang inatake ang gwardya at pinatulog ito. Ngunit nalaman niya na inilipat na ang mga babae noong nakaraang gabi. Nang makita niya ang mga hiwa sa kanilang mga tiyan, naunawaan niyang wala ni isa sa kanila ang mabubuhay ngayong gabi. Gusto niyang tumulong, ngunit dumating si Chan. Akala ni Chan ay kasabwat din ng pulis, kaya inatake niya si Wong. Sinubukan ni Wong na ipaliwanag na wala siyang masamang balak, at nakita ni Chan ang katotohanan sa sarili niyang mga mata. Isang gwardya ang dumating dahil sa ingay, kaya nagtago sila sa likod ng mga pinto. Nang makaalis ang gwardya, nagpatuloy muli ang kanilang laban. Sa gitna ng sagupaan, natamba ang isang cabinet, dahilan upang magising ang lahat. Nagpadala ang handler ng maraming gwardya sa ikatlong palapag upang patayin sila. Ngunit bago iyon, naayos na nina Wong at Chan ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Magkasama nilang hinarap ang mga gwardya, ngunit patuloy na dumarami ang mga kalaban. Sabay-sabay silang sinalakay ng mga ito gamit ang mga pamalo. Sinira ni Wong ang mga buto at tadyang ng bawat kalaban, habang tinapos naman ni Chan ang mga natitira. Nakita ng handler na pinapatay ang kanyang mga tauhan kaya nagpadala pa siya ng dagdag na puwersa. Ang pakikipaglaban sa napakaraming tao ng sabay-sabay ay halos imposible.
Ngunit matapos ang 15 taong pamumuhay sa kapayapaan, muling ginamit ni Chan ang kanyang nakamamatay na suntok at pinagsama-sama ang buong hanay ng mga kalaban sa isang bagsakan. Bilang isang simpleng chef, labis na namangha si Wong sa lakas na ipinakita ni Chan, ngunit sa pagkakataong iyon, napatingin ang kanyang mga mata sa mga paa ni Chan at naalala niya, dumating ang lalaki na pumatay sa kanyang ama 15 taon na ang nakalipas, na tumakas matapos ang insidente at nagtamo rin ng katulad na pinsala sa kanyang binti. Naunawaan niya na ang taong ito, na ngayon ay naninirahan sa payapang buhay, ay isang mamamatay tao. Ngunit ngayon, kailangan niyang gantihin ang kanyang ama. Hindi pa ito ang tamang oras, kaya mabilis na umatras si Wong at tumawag. Pagkatapos, ang kanyang tauhan na nakatayo sa labas ay winasak ang pader at pumasok, at 3 silang tumakas mula roon. Sa gitna ng misyon na ito, nagalit si Wong kay Simon nang subukang pigilan siya, ngunit sinabihan siya ni Simon na kapag nag-iisa siyang kumilos, inilalagay niya lamang ang sarili sa panganib at maaaring masira ang buong plano. May matibay na ebidensya si Wong laban sa kanila, ngunit tumanggi si Simon na gumawa ng anumang desisyon nang hindi muna nag-iisip. Ipinasa niya ang susunod na hakbang kay Wong at inutusan siyang huwag pakialaman ang mga tauhan ni Dragon Lee. Nais malaman ni Wong kung ano ang kanilang kinatatakutan, ngunit tila nag-atubili si Simon na ibunyag ang buong kwento. Samantala, si Ava ay nahulog sa kamay ni Dragon Lee, ang nagpapatakbo ng imperyo ng human trafficking. Ginagamit niya ang bawat magandang babae para gawing dekorasyon sa kanyang tahanan. Labis na nagalit si Dragon Lee sa batang babae na nagbigay impormasyon sa pulisya, kaya pinuno niya ng mga brush ang kanyang bibig, at kung mahuhulog man ang kahit isang brush, tapos na siya. May isang babae rin na tumutulong kay Lee sa kanyang negosyo, lumalabas na ang imperyo na ito ay pinatakbo dati ng ama ni Lee, ngunit pinatay ito ni Chan, at ang buong negosyo ay napunta kay Dragon Lee. Matagal nang hinahanap ni Lee si Chan dahil hawak pa nito ang ninakaw na ginto. Nang malaman niyang ni-raid ng pulis ang kanilang hideout, agad niyang pinanood ang CCTV footage at laking gulat niya sa nakita, na nagpahinga rin ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Sa parehong araw, naalala niya ang suntok na tinatawag na super punch ni Chan na ginamit noon upang patayin ang kanyang ama. Kinabukasan, habang bumabalik si Chan sa bahay, nakita niyang dinadala ng mga tauhan ni Dragon Lee si Mina. Pinaputukan nila ito sa mga binti, at maayos na inaalis pagkatapos. Hinanap ni Wong ang access sa restaurant, ngunit nakita niyang nahuli na ang mga tauhan ni Dragon Lee. Pumasok si Wong at nagkaroon ng malakas na palitan ng putok. Sinubukan ni Chan na abutin si Mina, ngunit nakita niyang nabaril na ito at namatay doon. Habang hinahabol ni Wong ang mga tauhan, lahat ay tumakas. Pagkatapos nito, pumunta si Wong kay Chan at hiniling na sumama sa kanya sa istasyon ng pulisya. Ngunit bago pa man makalabas si Chan, umatake sa kanya ang galit ni Wong. Alam ni Wong na kung hindi siya pupunta, baka buhay pa si Mina. Nagkaroon ng matinding labanan, ngunit sa huli, naitali ni Wong si Chan at iniwan. Sinubukan ni Wong na hanapin si Chan, ngunit wala siya sa kahit saan. Tinawagan niya si Simon para humingi ng tulong, ngunit sinabihan siyang nasa isang mahalagang pagpupulong at naputol ang linya. Habang iniisip ang susunod na hakbang, nakita ni Wong si Simon mismo sa harap niya at natutunan na ang nagbibigay ng lahat ng impormasyon kay Dragon Lee ay walang iba kundi ang kanyang tiyuhin na si Simon. Hindi niya inasahan na pagtataksilan siya ng sariling tiyuhin sa departamento. Ipinaliwanag ni Simon na ginawa niya ang kailangan gawin, noong dumating siya sa lungsod, may 6 na kriminal na organisasyon na umiiral at puno ng krimen ang paligid. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang taon ng pagsisikap, tanging si Dragon Lee na lang ang natira, at sa pamamagitan ng suporta ni Simon, mas pinalakas nito si Dragon Lee. Ang krimen sa lungsod ay hindi bumaba, si Dragon Lee na lamang ang gumagawa ng trabahong dati pinagsama ng 6 na gang. Samantala, natanggap ni Chan ang isang video ni Yui at banta na kung hindi niya dadalhin ang ginto sa base ng mga ito, ibebenta ang kanyang anak. Pagkatapos noon, kinuha ni Peace ang lahat ng ginto at nagsimulang pumunta sa base. Pagkatapos nito, tiningnan natin ang mga batang babae na sinaskan at inilalagay sa mga container. Hindi naglaon, naabot din ni Chan ang lugar kasama ang ginto. Ngunit nang suriin siya ni Lee, nahirapan siyang makatulog, pakiramdam niya ay kulang, at tinanong siya tungkol sa natitirang ginto. Ngunit nanatiling payapa siya sa natitirang ginto. Nang ikwento niya ito sa kanyang anak na babae, malamang aalis na siya. Ngunit hindi tinawag ni Lee ang deal na iyon. Sa halip, pinahirapan niya ang kanyang anak na babae sa harap niya at nahulog ang matutulis na piraso ng salamin sa mga paa ni Yui, na nagdulot ng pinsala sa kanyang mga paa. Halika, makipagpahinga sa iyong anak na babae sa ganitong kalagayan, hindi niya makita at sa wakas ay sinabi kung saan nakatago ang natitirang ginto.
Matapos sabihin ni Lee kay Amy tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, humingi siya ng paghihiganti. 15 taon na niyang hinihintay ang araw na ito. Pagkatapos nito, binili niya ang parehong gold bar, kinuha siya, at tinamaan sa ulo. Siya ay binugbog at nagdulot ng pagdurugo, ngunit bago iyon, maaari sana niyang patayin ang sospek. Dumating ang pulis doon na pinalibutan siya mula sa lahat ng panig. Sa totoo lang, matapos gawin ang lahat ng paghahanda noon, dumating siya. Bago pumunta rito, ikinwento niya kay Wong ang lahat ng nangyari. Alam niya kung sino ang pumatay sa kanyang ama, kahit sa trabaho. Pagkatapos nito, sumuko siya sa pulis at naghanda rin para gawin ito. Ngunit sa totoo lang, gusto niya ng tulong bilang kapalit. Pumili si Wong na patayin ang mga tauhan ni Lee. Pagkatapos nito, kahit ayaw ni Lee, kinailangan niyang tumakas mula doon para sa kanyang kaligtasan. Dinala rin niya si Yui kasama niya. Dahil dito, walang makakabaril sa kanila. Sinabi ni Amy kay Lee na iwan ang ginto at manatili sa likod upang protektahan sila. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan nina Wong at Huey. Ngunit sa huli, kinuha ni Wong siya at itinapon pababa. Habang hinahabol ni Chan si Jo Lee, biglang nawala siya sa isang lugar. Hinanap niya siya ng maraming beses, ngunit sa huli, natagpuan niya lamang si Yui na walang malay sa terrace. Mabilis na tumungo si Chan sa kanya, ngunit ito rin ay bahagi ng pagkana ni Lee. Nakatago doon ang isang bomba na ang tracker ay hawak niya sa kamay, pagka-subside ng pagsabog, tumalon siya mula sa terrace kasama ang kanyang anak na babae. Nailigtas ang buhay ni Yui, ngunit malubha ang pinsala ni Chan. Bago pa man siya nakabawi ng malay, muling umatake sa kanya at muntik na siyang patayin nang barilin siya ni Wong at napatay ang umaatake. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok sa pagitan ng dalawa, ngunit hindi naglaon, nauubos na ang bala ni Lee. Pagkatapos noon, pinatay niya si Wong gamit ang sariling mga kamay. Sa larangan ng Kung Fu at martial arts, hindi na kinaya ni Wong ang lakas ni Mahir Dragon Lee. Bagaman hindi rin siya sumuko, nagpursige siya sa laban. Pinatay lamang siya ni Lee at doon nagsimulang mangamba ang lungsod para sa kanyang buhay. Hindi na tumalon upang iligtas siya, ngunit sa gitna ng laban, siya rin ay nasapia ng bala. Nang tumakbo si Yui papunta sa kanya para humingi ng tulong, hinuli rin siya ni Lee at itinapon mula sa gusali. Sa ilang pagkakataon, hawak ni Wong ang kamay ni Lee upang patayin silang dalawa, ngunit pinigil ito ni Chan at sabay na tumalon. Kung gusto niya, pwede sana niyang patayin si Lee, ngunit gusto niyang makuha ang katotohanan mula sa kanyang bibig. Sa hindi sinasadyang pag-amin habang nagsasalita, sinabi ni Lee na 15 taon na ang nakalipas, siya ang pumatay sa boss, ang ama ni Amy. Nakatayo si Amy sa likod at narinig ang lahat. Sa galit, sinaksak niya si Lee sa likod. Nais niyang gantiin ang pagkamatay ng kanyang ama at plano ring patayin siya. Sinubukan niya at paulit-ulit na sinaksak si Lee gamit ang parehong kutsilyo. Tinangka niyang tumakas ngunit nakakadena siya ni Emin, kaya hindi siya makalayo. Binigyan siya ni Chan ng suntok na nagdulot ng pinsala, at dahil dito, wala na siyang natitirang lakas. Ngunit pinagsama-sama niya ang lahat ng kanyang lakas at napatay si Lee sa mismong lugar gamit ang isang super punch. Pagkatapos noon, hindi na siya makabangon. Ngunit hindi naglaon, dumating si Simon at agad na binaril si Lee nang makita ito. Tinanong siya ni Wong kung bakit ginawa niya iyon at sinabing siya na ang hahawak ng lahat, ngunit sinabi ni Simon na dapat mamatay ang demonyo. Sa gitna nito, kumalat ang balita at agad na namangha si Wong dahil iyon mismo ang mga salitang sinabi ng kanyang ama bago mamatay. Iniabot niya kay Simon ang baril ni Lee, ngunit sinamantala ni Simon ang pagkakataon at itinutok ang parehong baril sa kanyang ulo. Ngunit nalantad na hindi si Chan ang pumatay sa kanyang ama, kundi si Simon. Kung hindi niya ginawa iyon, papatayin sana ng kanyang ama si Lee at wala siyang makukuha. Sinabi niya na palagi niyang itinuturing si Wong bilang isang pagkakataon upang lumayo sa kanya, ngunit hindi niya inasahan na magiging tulad siya ng kanyang ama. Habang sinasabi ito, pinindot niya ang gatilyo ng baril. Walang nangyari dahil naunawaan na ni Wong ang patibong. Sa ganitong paraan, pinigilan niya ang sarili at pinili na maging tunay na pulis. Pagkatapos nito, nailigtas ang lahat ng mga kinidnap na babae at nabigyan sila ng bagong buhay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat ay nakaranas ng kaligayahang ito. Nakita natin si Chan na malubhang nasugatan. Hiniling ni Yui na bumangon siya, ngunit hininga na lang ni Chan ang huling dumaan sa mundo at nagpahayag ng pamamaalam. Ilang araw pagkatapos noon, nakita natin si Eva na tumutulong kay Officer Wong upang mailigtas ang kanyang buhay. Nagpasalamat siya at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagustuhan din nila ang isa't isa. Sa wakas, nakita natin si Yui na, matapos iwan ni Chan ang bata, muling pinapahirapan siya.
Naging engaged na sila. Isang lalaki ang nagtaka kung bakit hamupa ang kay-abangan ng uncle. Dito, tinuruan sila ni Yui at siya ng leksyon gamit ang kanyang super punch. Sinabi ni Officer Wong na kung muling manggugulo si Yui sa iba, ilalagay niya sa kulungan ng mga bata at babantayan sila mula doon. Ngayon, matapos umalis ni Chan, siya na ang mag-aalaga kay Yui. Sa ganitong paraan nagtatapos ang kwentong ito. Sana nagustuhan ninyo ang pelikula. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod.